Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Sa kalagitnaan ng ika-17 siglo, sa isang tahimik ngunit nakakilabot na bahagi ng Pransya, makikita ang mga madilim na paitan na bumabalot sa lihim ng kasaysayan. Isa sa mga lugar na ito ay ang Pignerol, isang kuta na makikita sa paanan ng kabundukan ng Alps. Dito ay dinadaos ang mga lihim na pagkakakulong ng mga mahalagang bilanggo ng monarkiya. Sa malamig na hangin ng kabundukan at ang mga makakapal na pader ng piitan, nagsimula ang kwento ng isang lalaking nakatakdang balutin ng misteryo kasaysayan ng Pransya. Ito ang kwento ng lalaki sa bakal na maskara. Ang kwento ng lalaki sa bakal na maskara ay nagsimula sa ilalim ng pamumuno ni Haring Louis XIV. Ang makapangyarihang pinuno na kilala bilang Hari ng Araw. Siya ang hari ng Pransya mula 1643 hanggang 1715 at sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang monarkiya ay naging sentro ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng makinang imahe ng kanyang pamumuno, may mga lihim na kailangang maitago sa anino ng kasaysayan. Noong 1669, inutusan ng hari ang kanyang tapat na opisyal na si Benny du Bernardo Saint Mars na bantayan ang isang misteryosong bilanggo. Ang nasabing bilanggo ay tinago sa mahigpit na pagbabantay. Una sa bilangguan ng Pignerol at kalaunan ay nilipat sa iba pang bilangguan tulad ng Exiles, Saint Marguerite at ang sikat na Bastille sa Paris. Ang pinakakaibang detalye, ang bilanggo ay kailangang magsuot ng maskara upang itago ang kanyang mukha. Ang maskarang ito, ayon sa ilang tala, ay gawa sa bakal o kay pelos na may bakal na bahagi. Ano ang dahilan na ganitong sobrang pag-iingat? Sa mahigit 30 taon, ang lalaki ay nanatili sa bilangguan na walang pangalan at walang tiyak na pagkakakilanlan. Ayon sa mga ulat, ang kanyang kalagayan ay kakaiba. Hindi siya basta-basta tinatrato bilang isang bilanggo lamang. Siya ay may sariling silid, binibigyan ng masasarap na pagkain at laging may malinis na damit. Ngunit kahit na mukhang maayos ang kanyang kalagayan, ang kanyang buhay ay nanatiling nakakulong sa anino ng misteryo. Ang lahat ng tao na may kontak sa kanya, mula sa mga bantay hanggang sa mga opisyal, ay inutusan na huwag magsalita tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang sino mang magtatangkang magsiwalat ng impormasyon tungkol sa kanya ay hinaharap ang parusa ng kamatayan. Ang kanyang paglipat mula sa isang bilangguan patungo sa isa pa ay laging sinasamahan ng mahigpit na seguridad. Isang tanong ang bumabagabag sa isipan ng lahat. Sino nga ba talaga ang misteryosong bilanggo na ito? Habang patuloy ang kwento ng lalaki sa bakal na maskara, marami nagsimula na mag-isip kung sino talaga siya. Dahil walang malinaw na sagot, maraming haka-haka at teorya ang lumitaw. Narito ang ilan sa pinakatanyag na teorya. Ang pinakapopular na teorya ay nagsasabing lalaki ay ang lihim na kambal na kapatid ni Haring Louis XIV. Ayon sa kwento, ang kambal na ito ay tinago mula sa mundo upang maiwasan ang anumang banta sa trono. Sa sistema ng monarkiya noong panahong iyon, ang pagkakaroon ng dalawang magkasabay na tagapagmana ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Ang teoryang ito ay pinalaganap ng nobelistang si Alexander Dumas sa kanyang librong The Viscount of Bragelonne. Sinasabing lalaki ay si François de Vendôme, ang Duke ng Beaufort. Isa siyang kilalang rebelde laban sa monarkiya na misteryosong nawala sa kasaysayan. Ngunit wala itong matibay na ebidensya.
Ang teoryang ito ang pinakapinaniwalaan ng mga historian. Ayon dito, ang lalaki ay isang valet na nagngangalang Eustache Dugar. Siya ay maaari nakakolekta ng sensitibong impormasyon na nagdulot ng panganib sa hari o sa gobyerno. Sa pag-aakalang siya ay maaari magsiwalat ng lihim, siya ay itinago sa habang buhay sa pagkakakulong. Ang ilan naman ay naniniwala na siya ay isang dayuhang espiya o diplomat na napahamak sa mga intriga ng politika sa Pransya. Ang kanyang pagkabilanggo ay maaaring bahagi ng pagkatago sa isang mas malaking skandalo. Matapos ang mahigit 30 taon ng pagkakakulong, ang lalaki sa bakal na maskara ay namatay noong Nobyembre 19, 1703 sa Bastille. Siya ay inilibing sa ilalim na pangalang Marchiali. Ngunit wala itong nabigay na karagdagang liwanag tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang kamatayan, ang kanyang mga gamit ay sinunog at ang lahat ng tala tungkol sa kanya ay sinadyang binura. Ang tanong, sino ba talagang lalaki sa bakal na maskara? Isa ba siyang hari, isang rebelde, o isang valet na alam ang maraming lihim? Ang sagot ay tila nakabaon na sa mga lihim na nakaraan. Ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na nagpapaalala sa atin kung paano kapangyarihan ay maaaring gamitin upang burahin ang isang tao mula sa kasaysayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ng lalaki sa bakal na maskara. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang kwento ng misteryo mula sa Tagalog Mystery Hub. Hanggang sa muli, paalam.